Happy New Year sa inyong lahat. Magbabahagi lang po ako ng isang karanasan na magpasa hanggang ngayon. Ayaw ko na sanang balikan sa alaala. Pasensya na kung medyo mahaba ito, pero may mga gabi talagang ayaw magpapitaw ng detalye. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, hindi ko na maalalang eksaktong petsa, nagpasya kami ng kasintahan ko na si Kiko na mag-staycation para makapagpahinga kahit sandali mula sa pagod ng araw-araw. Linggo iyon, tahimik ang mundo, pero hindi pala lahat ng katahimikan ay payapa. Bandang alas 8 ng gabi, umalis kami mula sa inuupahan naming bahay sa San Jose, Nueva Ecija, patungong Baler, Aurora. Matagal na naming planong road trip na yon. Mahaba ang biyahe, pero gusto naming tikman ng sariwang seafood at uminom ng mainit na kape sa may tabing dagat. Dumaan kami sa Dingalang Baler Road. Sabi kasi ng mga kakilala, mas mabilis daw at mas kaunti ang sasakyan doon. Sa una, masaya lang ang biyahe. May mga kasabay kaming truck at ilang pribadong sasakyan. Tumatawa pa kami. Nagkukwentuhan tungkol sa mga plano para sa susunod na taon. Nang makarating kami sa Baler, kumain kami sa isang maliit na kainan malapit sa Sabang Beach. Inihaw na pusit, sinigang na isda, at barakong kape para labanan ng antok. Masarap, mainit, at panandaliang nakalimot kami sa oras. Hindi namin namalayan, lagpas alauna na pala ng madaling araw. Kaya nagpasya kaming umuwi na kaagad. Ayaw naming abutan ng sobrang antok sa daan. Bumalik kami sa parehong ruta, Dingalang Baler Road. Pero may kaunting kaba na akong nararamdaman. Habang umaandar ang motor, bigla akong naramdaman na parang may umupo sa may likuran namin. Bumigat bigla ang sasakyan. Nalamig ang aking batok. Hindi ako makapagsalita kaagad, parang may humihigpit sa aking dibdib. Habang papalayo kami sa mga ilaw ng bayan, unti-unting nilamon ng kadiliman ang paligid. Wala ni isang poste ng ilaw. Puro puno, bangin, at katahimikan parang may hinihintay. Biglang humina ang ilaw ng motor namin kahit naka-high beam na. Para bang may aninong humaharang sa harapan. Bawat andar namin ay parang may pader na sumusunod. Doon ko na sila nakita. Sa gilid ng kalsada, may mga nakahilerang figura. Mapuputi, mahabang buhok, at walang mga mukha. Hindi sila gumagalaw, pero ramdam kong sabay-sabay silang tumingin. Sa bawat liko ng daan, nadaragdagan sila. Ang iba'y nakatayo sa gitna ng kalsada, pero kapag lalapit na kami, bigla na lang silang nawawala, na parang usok na hinigop ng hangin. Bigla kaming nasilawan ng malakas na ilaw mula sa likod. Parang headlight ng isang malaking truck. Tumama ang liwanag sa may side mirror. Ngunit nang ligunin ko naman, wala namang sasakyan. Walang tunog ng makina. Walang gulong. Ilaw lang, nakabitin sa kawalan. Napansin namin na paulit-ulit ang dinadaanan namin. Isang puno na may bali ang sanga. Isang karatolang kalawangin. Isang kurbang pababa. Paulit-ulit. Oras ang lumilipas, pero parang hindi kami umaabante. Doon na kami nagsimulang manalangin. Mahina lang sa simula, nanginginig ang aking boses. Pagkatapos, sabay na namin binigkas ang panalangin. Paulit-ulit, parang lubid na hinahawakan habang nalulunod. Biglang tumigil ang ihip ng hangin. Nawala ang mga anino, at sa isang iglap, may tila pumutok sa aking tenga. Isang matinis na iyak. Malapit, galit, at puno ng pigati. Napapreno si Kiko. Akala ko, babangga kami. Pagkamulat ko, may babae nakatayo sa harap ng motor. Basa ang buhok, duguan ng damit, at ang mga mata niya, walang puti, puro itim. Ngumiti siya, dahan-dahan, at bumulong.
Hindi pa niyo oras. Napapikit ako at napasigaw. Pagdilat ko ulit, nasa poblasyon na kami ng Dingalan. Maliwanag, may mga tindahan, may mga dumarang sasakyan. Bandang 5:00 na ng umaga, para bang walang nangyari, pero nanginginig pa rin ang mga kamay namin. Paglingin ko sa aking likod, may bakas ng putik at isang basang handprint sa upuan ng motor. Hanggang ngayon, malinaw sa aking isipan ng gabing iyon. Hindi naman kami nagkasakit. Wala rin kaming mga sugat. Pero may bahagi ng sarili ko na naiwan sa daang iyon. At ayaw ko na itong balikan. Kaya sa lahat ng magbabiyahe, lalo na sa gabi at sa mga liblib na daan, magdasal kayo. Huwag magtiwala sa lahat ng shortcut. At kapag may naramdaman kayong hindi tama, pakinggan nyo ito. Isishare ko ang karanasang ito hindi para manakot, kundi para magpaalala. Dahil may mga lugar na kahit maganda sa mata, may mga matang nagmamasid pabalik. Nung nagdaang Pasko, gaya na nakasanayan ng aming pamilya, nag-rent kami ng isang resort para mag-overnight. Taon-taon namin ginagawa iyon. Disyembre 25 ang kasiyahan. Disyembre 26 ang uwian. Kainan, palaro, kantahan, tawanan. Isang ritual ng pamilya. Ang napili namin noon ay isang tahimik na resort sa Barangay Libertad, bayan ng San Remigio Antique. Malapit mismo sa isang malalim at mapatong ilog na dumadaloy mula sa kabundukan. Pagpasok pa lang sa gate, ramdam mo na ang hiwalay na mundo. Mahabang driveway. Ang magkabilang gilid ay puno ng matatandang puno ng balete at dao. May landscape garden, isang bonfire pit na hindi namin kinamit, at dalawang magkahiwalay na hagdan pababa. Sa kanan, ang pangunahing pool. Sa kaliwa naman, mas maliit na pool at isang lumang silid na parang dinugtong lang sa lupa. Ang nilentahan naming bahay ay katapat ng ilog. May beranda na kahoy, may mahabang mesa, at tanawang umaagos na tubig sa ilalim ng mga punong halos nagsasara ng mga sanga sa itaas. Bandang 11:00 ng gabi ng ika-25, tapos na ang mga laro. Pagod ng mga bata. Akala ko tapos na ang lahat. Pero ang asawa kong si Pilo, likas na palabiro at hindi matatakutin. Biglang lumabas ng bahay at umupo sa ilalim ng pinakamalaking puno sa gilid ng beranda. Tahimik lang daw siya, nagpapahangin. Hindi ko napansin na sumunod pa lang bunso namin na si Umi. 5 taong gulang, sobrang close kasi nito sa ama. Nang makita ko sila mula sa loob, sinabihan ko na silang pumasok na. Gabi na, masyadong malamig, at kakaiba ang katahimikan. Sandali lang, sagot ni Pilo. Maya-maya, bumalik din sila sa loob na parang may iniwasan. Nauna silang pumasok sa kwarto. Ako naman, nagkape muna ako sa may kusina. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto, narinig kong may kinukwento si Umi sa kanyang ama. Mahina, nanginginig, parang ayaw iparinig sa iba. Nagtanong ako kung ano yun. Sabi ni Umi, may nakita raw siya sa labas. Hindi tao, pero hindi rin hayop. Malaki po, sobra. Sabi niya. May tunog po mama, parang humihinga na galit. Hindi naman siya umiiyak, pero hindi rin siya tumatawa. Diretso lang ang kanyang tingin. Parang may nakikita pa rin sa bandang likuran ko. Ayon kay Pilo, si Umi raw ang nagaya pumasok. Sabi ng bata, Daddy, pasok na tayo. May 3 nakatayo sa may ilog. Hindi ko yung binaliwala. Sinabi ko kagad yun sa mga magulang ko na kasama namin. Tahimik na tumawa ang tatay ko at kinuha ang kanyang rosaryong luma, yung halatang matagal nang dinadasalan. Sinabit niya ito sa doorknob ng harap at likod ng bahay.
Walang paliwanag. Parang sanay na siya. Hindi na ito ang unang beses na may kakaibang nangyayari kapag nasa probinsya kami. Dalawa sa aking mga kapatid na sila Nini at Sela ang may kakaibang pakiramdam sa mga lugar. Hindi nila sinasabing nakakakita, pero alam mo kapag may mali, natatahimik lang sila bigla. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Umi. Ngayon, binawi niya ang kanyang sinabi. Wala raw siyang nakita, pero may narinig daw siya. Parang mabibigat na yapak sa damo, paikot-ikot sa veranda, at may parang bumubulong sa ilog. Hindi raw niya maintindihan ang mga sinasabi, pero galit daw ang tunog. Na makausap ko si Nini, namutla siya. Sabi niya, may 3 malalaking anyo raw sa paligid ng resort buong gabi. Hindi multo, hindi rin naman tao. Matatangkad, mabibigat ang presensya, at hindi daw gumagalaw. Nakapwesto lang ito sa pagitan ng mga puno at ng ilog, na para bang nagbabantay. Si Sela naman, iisa lang ang sinabi. Buti umalis kayo kaagad, hindi sila sanay sa ingay. Doon ko naalala ang isang detalye na hindi ko sinabi kanino man. Nung gabing yun, matapos magsalita si Umi, napansin ko ang salamin sa kusina ay nakasabit at nakatutok mismo sa bintana, direkta sa ilog. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Para bang may dumadaan sa refleksyon na hindi ko makita sa totoong bintana. Tahimik kong binaba ang salamin at itinagilig sa sahig, paharap sa pader. Simula noon, tumahimik ang buong bahay. Wala nang yabag, wala nang bulong. Ngunit buong magdamag, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may naghihintay na magkamali kami. Umalis kami kinabukasan ng maaga. Walang aberya, walang sumunod, walang nagpakita. Pero nang isasara ko ng gate, napansin kong basa ang lupa sa ilalim ng malaking puno. Hindi dahil sa ulan, kundi parang may matagal na nakatayo doon. Malalim ang bakas. 3. Hanggang ngayon, malinaw sa akin ang aral. Hindi lahat ng lugar na pinupuntahan natin ay atin. Kahit bayad pa, may mga nilalang na mas nauna, mas matagal, at mas tahimik. At kapag nabulabog sila, hindi sila nagpaparamdam para manakot. Kung hindi magpaalala, na bisita lang tayo. At sa tabing ilog na yon sa Antique, sigurado ako na may nagbabantay pa rin. Isa ito sa mga kananasan na kahit pilitin kong kalimutan, ay bumabalik pa rin sa aking alaala. Lalo na tuwing gabi. May mga sandaling hindi ako makatulog dahil sa aking pakiramdam. Pakiramdam na parang may nakadikit pa rin sa aking likod. May nakikisabay pa rin sa bawat paghakbang ko. Noon, bago pa makapagtayo ng cell tower sa aming lugar, kinakailangan kong makiusap sa mga kamag-anak para lang makapag-internet. Sa bahay ng tiyahin ng nanay ko, na si Aling Iska, ako madalas pumupunta. Nakatira siya sa isang liblib na sitio sa barangay Camantiles, bayan ng Anda, Bohol. Mahinang signal sa amin. Pero sa kanila, kahit paano, may wifi na umaabot hanggang likod bahay. Halos gabi-gabi akong nandoon, lalo na kapag gusto kong makapag-download ng music o makipag-chat sa mga GC. Sa likod ng bahay nila, may bukas na bahagi. Parang veranda na nakakabit sa kusina. Walang pinto, walang harang. Hindi tulad sa harapan ng bahay na may bakod at kandado. Noon, wala pa silang gate. Ang tanging bantay ay ang asong paggala-gala sa bakuran. Kapag araw, sobrang bagal ng koneksyon. Marami kasing gumagamit. Kaya nasanay akong pumunta doon kapag gabi na, lampas 12:00. Weird para sa iba, pero sanay akong magpuyat. Tahimik ng paligid sa ganong oras. Patay ng mga ilaw sa kapitbahayan.
Mas malinaw ang internet. Mas malinaw rin pala ang kung ano-ano na hindi dapat marinig. Walking distance lang mula sa bahay namin ang kila Aling Iska. Eksaktong 12:00, lalabas ako ng kwarto, dala ng cellphone, isang basyong bote para sa lamok at mosquito coil. Doon ako uupo sa lumang bamboo sofa. Madalas, inaabutan na ako ng bukang liwayway bago umuwi. Nung bata pa kami ng pinsan ko, may baboyan sa likod ng bahay na iyon. Ayon sa tatay ko, 3 kulungan daw iyon noon. Ilang taon din tumagal bago nila tinanggal dahil nagkakasakit ang mga alaga. Matagal na iyong wala. Bakante na yung lupa at nilagyan ng yero at kahoy bilang harang. Sa likod naman iyon, may taniman ng kamote, kasukalan ng lamu, ilang punong mangga, at sa dulo, kawayanan. Sabi ng mga matatanda, dati raw gubat ang lugar na iyon. Dahil abala ako sa aking pag-cellphone, hindi ko pinapansin ang paligid. Pero may mga gabi na sadyang kakaiba. May pakiramdam na may nakasilip mula sa kadiliman. May aninong gumagalaw kahit walang hangin. Minsan, may narinig akong malakas na pagaspas. Parang may malalaking pakpak na humahampas sa hangin. Hindi naman paniki, hindi rin kwago. Iba ang bigat ng tunog. May mga sandaling titigil ako sa pag-i-scroll. Napapatingin ako sa itaas, sa kisame, sa paligid. Parang may lumilipad mula sa malayo. Palapit ng palapit. Tapos biglang mawawala na parang sinadya na magparamdam lang. Mula sa alulong ng mga aso, may narinig akong parang mahahabang kuko na kumikiskis sa kahoy o yero. Paulit-ulit. Parang may gustong magpapansin. Parang may gustong ipaalala na hindi ako nag-iisa. Ang ilaw sa dirty kitchen na tanaw ko mula sa aking inuupuan, minsan bilang magpapatay sindi kahit wala namang humahawak sa switch. Nang ikwento ko iyon kay Aling Iska, napangiti lamang siya. "Wala yan," sabi niya. "Hangin lang. Luma na kasi ang wiring. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano." Sinubukan kong maniwala. Isang gabi, napaaga ang uwi ko. Bandang 1:30 pa lamang. Masaya pa ako noon. Marami kasi akong bagong kachat. Marami akong na-download na bagong kanta. Habang naglalakad ako pa uwi, dumaan ako sa gilid ng taniman ng kamote, katapat ng bintana ng bahay nila. Napakadilim doon. Walang buwan. Walang ilaw na umaabot. Kahit ang bombilya sa labas ng kapitbahay ay hanggang sa dryer lang ng palay ang abot. Bigla akong nakarinig ng huni ng baboy. Napatigil ako. Malakas. Malapit. Hindi iyak ng biik. Hindi rin naman huni ng ligaw na baboy na narinig mula sa mundok. Ito'y iritable, paos, at puno ng gutom. Parang hayop na inaagawan ng pagkain. Napaisip ako, wala nang baboy doon. Matagal na. Wala akong nakita pagdating ko. Bakit ngayon meron? Humuni ulit. Mas malakas. Mas galit. Wala akong makita sa kadiliman, pero ramdam kong malapit na ito. Sa lakas ng tunog, parang isang dipa na lang ang layo. Narinig ko ang pagsinghap. Malalim, mabigat, parang huminga sa may likod ko. Para bang may nakasabit sa hangin, handang sumunggab. Inangat ko sana ang cellphone ko para mag-flashlight, pero bago ko pa magawa, may narinig akong kaluskos sa damuhan. Mabilis, papalapit. Doon ko naisip, eto na, dito na ako mamamatay. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Basta naglakad ako, dire-diretso, walang lingon-lingon. Pakiramdam ko, may bigat sa aking likuran. Parang may sumampa. Nanlamig ang aking batok.
Parang may hininga sa aking tenga. Na makarating ako sa aming bahay, saka lang ako napahinga ng malalim. Doon ko naintindihan. Hindi yun baboy. Hindi yun hayop. At ayokong malaman kung ano ba talaga yun. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ilang ligo rin akong takot pumasok sa banyo ng mag-isa. Pakiramdam ko kasi sinusundan pa rin ako. Pakiramdam ko may naiuwi ako na hindi dapat. Hanggang ngayon, isa lang ang tanong na buwabagabag sa akin. Kung binuksan ko ang flashlight ko noong gabing iyon, ano kaya makikita ko na nakasakay sa aking likod? Siargao. It happened around 2021. Pumunta ako sa Siargao with my friends para lang magbakasyon. Nasa airplane pa lang kami, nafe-feel ko na there's something different. Nung time na yun, pagkadating namin sa tutuloyan namin, I already felt something. May mga nakita na akong elementals like kapre, tikbalang, duwende, pero hindi ko na lang sila pinansin. So fast forward tayo dun sa kinuwento ko kay Sean. Nandun kami sa bar and sinabi ko sa mga friends ko na magmumotor muna ako pabalik ng bahay because I really have to finish my work. And ayaw nila ako payagan ng una. Nagmotor ako on the way back. Actually, hindi ko matandaan exactly kung saan part ng Siargao, but yung place namin is malapit sa simbahan. So, dun pa lang, parang nakaka-feel na ako ng different. Pabalik ako dun sa bahay, nakakita ko ng lamay. And yung lamay na yun, it wasn't there before kami umalis ng mga friends ko. So, nagtataka ako na parang ang bilis ng setup, pero hindi ko nalang pinansin. And then, nakakita ako ng bata, and then, siguro nanay niya yun, parang saya sila. And then, may hawak silang batya. So, sa mind ko, parang akong binilig sa past. And then, lumingon sa akin yung babae. Sabi niya, hindi ka na makakalis dito. Sobrang natakot ako kasi that was my very first time na maka-encounter ng ganun. Nakita ko na may mga dumadaan na tao. I was trying to shout pero hindi nila ako naririnig. Hanggang bumalik ako dun sa way na dinaanan ko. Nakita ko yung mga tao sa lamay. Nakatingin sila lahat sa akin. So, I don't know what to do noon. And I was trying to call my friend. Like, nagpapasundo ako. After a few days noon, aksidente naman yung isa naming friend. Kasi apparently, sa Cloud9 ata yun, may babae na sumasakay. Basta naka-red siya. Nakita ko siya. And she also tried riding with me. Pero, I tried to shield myself. Kaya, hindi niya ako ginulo. And there was a lot of multiple encounters pa. Yung pinaka-scary for me is, nung time kasi na yun, 3 days before bagyuhin yung Siargao. I think 3 days or 2, kasi pauwi na kami nun. Nakakakita ako ng mga sign na danger, tapos may parang sign na water, tas rain, basta parang iba-iba. Sabi ko, I feel like something will happen here. And hindi ko pinaniwalaan yung sarili ko. And I was trying to convince my friends not to go home with us. Pero nauna kami ng isa kong friends, so umuwi na kami. And then after nun, nabalitaan na lang namin na binagay yung Siargao. That time, I can't really do anything. But I'm really glad that my friends are okay. So yeah.